Ano po ba ang pinagmumulan ng dismaya sa God's will? Bakit maraming nawawala ng gana, nadidisillusion? Una, maling katuruan. Maling paniniwala na personal na sinasadya ng Diyos ang kaliit-liitang nangyayari sa buhay ng tao. Pag inakala natin na lahat ng nangyayari ay ginagawa ng Diyos at hindi nangyayari ipinagkakait niya, nagiging tuloy God ang dapat sisihin. Yan ang attitude ng maraming tao. Walang katwiran ang paniniwalang ito. Labag ito sa matuwid na karunungan. Dahil hindi bawat sandali ay nagpapasya ang Diyos kung ano ang mangyayari at hindi mangyayari sa mundo. Pagka nadulas ka sa gilid ng isang mataas na building at nandun ka sa labas, hindi na kailangan magpasya ang Diyos na ihulog ka. Mahuhulog ka. Pag lumulon ka ng blade, hindi na kailangan magpasya ang Diyos na mahihiwa ang lalamunan mo. Mahihiwa yon. Pag naglakad ka sa isang napakadilim na kalye, dis oras ng gabi kababae mong tao, hindi kailangan magpasya ang Diyos na mapariwara ka. Pwedeng mangyari yon. Kusa at mag-isang umiinog ang mundo. Hindi na kailangan magpasya ang Diyos every minute kung uulan o araw. May batas na ang kalikasan. Hindi na kailangan magpasya ang Diyos sa pagka nakakain ka ng marumi, masisira ang tiyan mo. So lahat ng nasisira ang tiyan ngayon, let's say, 10 million people around the world, isa-isang pinagpasyahan ng Diyos na masisira ang tiyan ng 10 milyong tao na yon. Pinamamahalaan ng sangnilikha ang sarili niyang buhay. Umaandar ang mundo, ang mga planeta, sa mga nakatakda ng mga batas. Hindi na kailangang utusan ng Diyos sa sumikat ang araw at lumubog tuwing gabi o umikot ang mundo o lumabas ang buwan. Minsan lang niyang inutos yun, umaandar na yun ang automatic. Ayaw mong ma-sunburn, maglakad ka sa gabi, huwag sa araw. Ayaw mong mabasa, huwag kang pumunta sa ulanan na wala kang payong. Ayaw mong umulan sa kasalan mo, huwag kang magplano ng tagulan. Tapos dasal ka ng dasal sa Diyos na huwag umulan. Matagal na niyang inuto sa paghunyo, maraming ulan. Huwag ka dun magtapat ng kasal. O ang gawin mong trahe de boda, kapote. Nagsasariling umiiral ang mga batas kalikasan at batas espiritual. Ang kailangan, malaman mo kung paano yun umiiral. Ang tinikling, ang singkil, para hindi ka maipit ng kawayan, alam mo ang bilang. Sa tinikling, open, open, close. Open, open, close. Pag mali ang hakbang mo, maiipit ka. Kaya sinasayaw natin yan bilang redemptive dance. Ang itinuturo, sumunod ka sa nakatakdang batas na hindi ka maipit. Ganon din ang buhay. Mali ang timing ng pasok mo, mamamaga talaga ang mga bukong-bukong mo kaiipit. Pero yung tama ang pasok, hindi siya maiipit. Minsan lang sa panahon ng paglikha, nang ipinwesto at pairalin panghabang panahon ang mga batas na ito ng buhay. Hindi na yan iniiba-iba pa. Kasama dyan, ang paraan kung paano ang sang sinuko ba'y iinog, mapapanatili, magtutuwid, magkukumpuni at magpapagaling sa sarili. So matagal lang inutos na pagka inubos mo ang mga ahas, dadami ang palaka. So may balance dapat ang nature. Iniutos na sa kalikasan na pag inubos ang puno, walang ugat na hahawak sa mga lupa, guguho ito pag umulan. So, nakatira ka sa gilid ng bundok na kalbo, huwag kang magdasal na huwag kang matabunan ng landslide. Either mag-reforest ka o huwag ka dun tumira. Dasal ka ng dasal, pastor ka pa naman, tapos natabunan ka, tapos mo, Diyos ko, bakit po yung pastor natabunan? Nakatakda na, naguguho yung lupa pag nalusaw sa ulan. Bilang isang pastor o Kristiyano, ang number one mong duty, sundin ang batas ng kalikasan at huwag kang humingi ng exemption. Kaya iba nadidisillusion. Bakit po yung tiyo kong pastor magbimisyon, lumubog sa dagat? Tag-ulan, malakas ang alon, nung tumawid siya, malakas talaga ang chances na lumubog siya kahit pa siya ang pinakabanal na tao sa balat ng lupa. There are laws of physics, mathematics,
chemistry, laws of energy, gravity, ecology, biology, astronomy, etc., etc., nakapwesto ang mga pamamaraan. Jeremias 33:25. Ngunit sinabi ko naman, itinakda ko ang araw at gabi at tiyak na kaayusan sa langit at lupa. Nakatakda. Nakita nyo yung Apollo 11 nakapag-landing sa buwan? Ang Earth umiikot, ang buwan umiikot, parehong gumagalaw sila. Umalis sa Earth yung sasakyan, naglanding sa buwan tamang-tama kasi may batas na kung ano ang speed ng lakad ng Earth, ang lakad ng Moon, at meron ding batas yung speed ng sasakyan nila. Kailangan tama ang count para ka makaswak at makarating. Because creation is automatic. Hindi ka nag-aral, may board exam, dasal ka ng dasal na pumasa ka. Ang tawag doon, pag nangyari, himala. At alam nyo kung anong himala? When you think you're so special that you ask God to break His rules and to break natural law to exempt you from the natural consequence of your deeds. Hindi ka matutulong magdamag, tapasok ka sa trabaho, Diyos ko, palakasin mo po ang aking isip, huwag po akong antukin, humihingi ka ng himala. Ang himala, paminsan-minsan lang hinihingi dapat. Because you ask God to suspend the laws of nature just for you. Genesis 1:11. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkakaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Minsan lang nilikha ng Diyos ang puno ng atis. Pero inutusan niya ang atis na mamunga na maraming buto, at yung buto malalaglag sa lupa, na sa dami naman ng buto na yon, meron dapat mabuhay dahil merong hindi. At hindi na nilikha ang atis uli kahit kailan. Problema na ng atis na panatilihing buhay ang lahi niya. Ganon din sa lahat ng halaman. Ganon din sa lahat ng hayop. Kaya nga, iniiwasan nating merong ma-extinct. Na sobra nating inubos, inabuso yung hayop na yun, naubos na sila. And then you will ask God to create again. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, merong self-reproduction, self-perpetuation. That's why you have pollens, birds and bees, sexual and asexual reproduction. At kaya din ang tao, sobrang sidhi ng sexual desire. At hindi yun masama, basta nasa tamang ekspresyon. Kasi ayaw din naman ng Diyos na mag-ubos ang tao. Nakikita yung mga dahon ng nara, may pakpak para lumipad, para malayo ang marating, kumalat ang lahi nila dahil hindi naman naglalakad ang puno para lumipat. Yung mga hindi matataas ang sanga para liparin ang hangin ng mga buto nila at makarating ng malayo, nasa lupa lang, mga amorseko, kumakapit sa mga paa natin, sa paa ng pusa, paa ng aso, para mailaglag sila sa isang malayong lugar. Lahat gumagawa ng paraan. Para-paraan yan. Ngayon, kung hindi ka gagawa ng paraan, ang hina-hina ng loob mo, lalampalampa ka, malilipol ka, sorry. Huwag kang magdasal, nabuhayin ka ng Diyos. Dapat buhayin mo sa sarili mo. Inilagay na ng Diyos yung kakayahan para ka mabuhay. Tingnan nyo yung mga hanap buhay, walang hanap buhay, paano nabubuhay? Nagiging linta. Sinisip-sip ang dugo ng ate, dugo ng kuya, dugo ng asawang may trabaho. Pero hindi naman yata magandang maging linta kung tao ka. Kanya-kanya. Life cycles are on automatic. Ipinapahinga ang katawan, kumakain ka para may gastusin kang energy, nananatili ang buhay ng isang nilikha sa pamamagitan ng walang patid na paikot-ikot na pagbabagong buhay ng lahat. Pagsilang, pagpaparami, panganganak, at pagkamatay. Huwag sumama ang loob mo pag may namatay kang mahal sa buhay. Ano gusto mo, mabuhay siyang 3,000 years? E di lahat ng kinain niya hindi na babalik sa lupa. Walang recycling.
Kaya nga ang kinain mo, magiging lupa ka uli dapat. Unfair nga yung sobrang embalsamado, hindi ka na babalik sa lupa. Ilalagay ka pa sa ataol na metal, yung mga kinain mong element ng lupa, hindi na babalik, hindi na papakinabangan ng iba. The planet sustains itself through non-stop recycling. So gusto mong umani ng mabuti, natural law, magtanim ka ng mabuti. Ganun lang yon. Sumali ka sa chismisan, huwag kang magtaka mamaya kung bigla kang nadamay sa gulo. Sumali ka eh. So, bumalik tayo sa tanong kanina. God's will ba na ikaw ay mabigo? Masaktan? Mahirapan? No. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun ang God's perfect will. Pero nangyayari yun kung yung will niya lagi ang nasusunod every detail of the way. Madalas yun nabibigo dahil somewhere along the way, somebody does not obey God.